kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras po 6:41. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programa ang Usapang Legal kasama ang nagsasalang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay araw ng Wednesday. Aba, ngayon po ay hump day. Kumusta naman po ang maghapon? Medyo may manakanakang pag-ulan sa dakong hapon o gabi. Kumusta po kayo? Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin, no? Ito po ay continuation ng tinalakay natin ng Monday dahil ng Monday po tinalakay natin, no? Kung pwede bang masisante ang isang manggagawa kung tatanggi ba siya na magpa-drug test. Kung sakasakali naman at siya ay ipina-drug test ng kanyang employer, pasok doon sa random drug testing, no, as mandated by the Department of Labor at saka ng RA 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung sakasakali na nagpositibo siya doon sa screening and subsequently nagpositibo din sa confirmatory test, no, obligado ba ang employer na i-report ito sa police o sa PIDEA? Usapang Legal. At kung sakasakali naman po, halimbawa ang isang taong naaresto o nahaharap sa isang kasong kriminal, no? Halimbawa bouncing checks, violation ng BP22, yung anti-bouncing checks law, o kaya naman ay estafa o violation ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, murder, homicide, theft, at kung ano-ano pang mga kasong kriminal. Siya ba ay dapat na, no, isailalim sa drug test? Usapang Legal. O maari ba siyang tumanggi? O halimbawa, kayo di ba may mga ibang lugar na nagpapatupad pa ng curfew. Kung halimbawa nag-violate sa curfew, no? Dapat bang isailalim sa drug test ang isang nahuli diyan sa barangay, kagaya ng mga nahuhuli ng grupo ni Alex Madrona? Sa barangay ano ka nga ba, Alex Madrona? Usapang Legal. Yan po ang ating tatalakayin tonight, and if you have questions, 0919-282-6485. At tumatanggap din po ako ng inyong mga questions bilang comment po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube, gayon din sa ating DZRH Dos Compañeros Facebook page, bilang comment po sa ating live feed tonight, gayon din sa DZRH News at DZRH News Television Facebook pages. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Magandang gabi sa iyo, Rhea Martin Tanyegra. Magandang gabi po sa inyo. Parang ang labo ng mata ko ngayon. Jericho Ferrer nanunood sa atin dyan sa Smart Aeronautic Coliseum habang nanunood ng Game 4 ng PBA Governors Cup sa semifinal series. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much for watching. Rowena Romero. Magandang gabi. Manmi Bilen Rivera. Gayon din sa inyo, Violeta Montecalvo Zambrano, sabi niya, rain or shine. Talaga naman, nanonood sa atin. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez at Rico Bagisi. Tita Ami Miraflor Garcia Moonbeats, Violeta Montecalvo Zambrano. Gayon din sa iyo, mga iba pang nanonood, Sharon Cabanlit at Mark Daryl Landrito. Magandang gabi po sa inyo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, simulan na po natin ang ating talakayan before we pause for commercial dahil medyo mahaba-haba po ang ating mga commercials ngayon, no? Unang-unang tanong, no? Kailangan bang sumailalim sa drug test ang mga kumakandidato? Syempre, yan ang gusto nating malaman dahil katatapos lang po ng filing ng Certificate of Candidacy, no? Ang sinasabi po ng ating desisyon nung
meron po kasi, no? Meron po kasing in-issue ang Commission on Elections na nagsasabi na yung mga kakandidato, whether sa local or national elections, no, ay dapat na mag-submit, no, sa drug test or sumailalim sa drug test, no? Ang sabi po ng Korte Suprema, no, dahil kinwestiyon po ito ng grupo ni attorney, isang abogado, Lacerna, kasama na din si Senator Coco Pimentel at meron pang isang lawyer na nagtanong, no, itong social justice, anong tawag doon? Social Justice Society, SJS, no? Itinanong po ito sa Korte Suprema at yun pong issuance na ito ng Commission on Elections, no? Ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga requirements ng batas patungkol sa mga qualifications ng kakandidato ay dapat una yung edad, no? Ayon sa edad na itinatakda kung ano man ang posisyon na tinatakbuhan niya, gayon din able to read and write, marunong bumasa at sumulat, at syempre dapat siya ay registered voter at residente ng Pilipinas o kung halimbawa sa local kung saan siya kumakandidato. Usapang Legal! Wala po doon sa mga requirements na yon ang pagsasubmit sa drug testing. And therefore, sabi po ng Korte Suprema, in essence, ang ginagawa ng COMELEC ay nagdadagdag kayo sa qualification. Ang nagtatakda ng mga qualifications na ito ay ang saligang batas mismo. At anumang batas o circular, no, na i-issue ng ating batas na ipapasa ng ating mga mambabatas o kaya halimbawa ay ordinansa o anumang issuance na i-issue ng anumang ahensya ng gobyerno, dapat na alinsunod sa ating saligang batas. In essence, sabi niya, nagli-legislate o gumagawa ng batas, no, by adding additional requirement itong COMELEC. Kaya nga po, ang sabi ng Korte Suprema, unconstitutional itong pagre-require ng drug test. Bagaman at syempre, gusto natin merong ganun, di po ba? Usapang Legal! Kaya lang, it will require, no, yung pong amendment sa ating saligang batas para maipatupad ito at hindi maaring gawin ng basta-basta na lamang o idagdag ng ating Commission on Elections. Usapang Legal! Ngayon, dakuan po naman natin, no, yung tungkol doon sa halimbawa po ay, tinalakay na natin yung tungkol doon sa mga employees, no? Ayon na din sa patakaran or polisiya ng ating pamahalaan through the Department of Labor and Employment na tiyakin, no, na drug-free o ligtas sa mga illegal na droga ang workplace, no? Ang sabi po ng Korte Suprema, sa marami ng kaso ay legal na magtakda o magsagawa ng random drug testing ang mga employers. In fact, no, ito po ay nire-require para sa mga nag-i-employ ng 10 or more, no, employees, no, para po matiyak ang drug-free workplace. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ayan. So, kaya naman po, no, kapag ka po ang isang empleyado ay magsasabi, ayoko magpa-drug test, labag ito sa aking karapatang pantao, ito po ay maituturing na insubordination and therefore, maari po maging batayan para sa pagtatanggal sa isang empleyado, no, pagkakasesante niya. Following, of course, yung due process requirement ng ating batas. Usapang Legal! Paano naman po doon sa mga estudyante, no? Hindi po ba sinasabi, no? I think it's on Article 36, Section 36 ba ng Comprehensive Dangerous Drugs Act na sinasabi yung mga nasa secondary and tertiary schools, no? Yung mga mag-aaral dyan, so mailalim dapat sa random drug testing. Legal po ba ito? Usapang Legal! Yan po at iba pa. At syempre yun pong tungkol doon sa mga nahaharap sa mga kasong kriminal. Yan po ang tatalakay natin sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Tina Poblete Salva. Gayon din sa iyo, Sharon Cabanlit, Gael Enricas, Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta at maraming iba pa. At magbabalik pa po tayo, ilan lamang po mga paalala. Pero meron po tayong DZRH Malakas promo question.
Ang tanong, tama o mali, lahat ng na-arrestong suspect sa krimen ay dapat na ipa-drug test. Ipadala po bilang private message sa akin. Tama or mali lang ang sagot. No? Sa DZRH Dos Compañeros bilang private message together with your name, your GCash number at kung nasaan po kayo at pipili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Magbabalik pa po ang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Ilan po munang mga paalala. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik pa ang programa ang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung dapat pa bang ipa-drug test kapag na-aresto or nahaharap sa kasong kriminal, o dapat bang inire-report sa polis o sa PIDEA ang empleyadong nagpositibo sa random drug testing ng mga kumpanya. Usapang Legal. Usually ang ating mga kumpanya nagpapatupad annual random drug test for employees para matiyak na walang addict o walang gumagamit ng illegal na droga sa kanilang mga empleyado. Si Gael Enriquez nanonood sa TV, nanonood pa sa Facebook, nanonood ka pa rin ba sa YouTube? Thank you very much, Miss Gael Enriquez. Mirna de la Cruz at syempre Rico Bagis. Magandang gabi din sa iyo, CJ Acelo, Peter Albia at Marcelo M, si Hukom Bitay. Pat ganyan ang ang name mo. Ricardo Estrella. Magandang gabi po sa inyo. At syempre sa iyo Raymond Dosa at Marcelo M, gayon din Eli Abanto. Thank you very much for watching. Usapang Legal. Dakuan na po natin yung tungkol doon sa mga estudyante, Ang sinasabi po doon sa mga nasa estudyante sa tertiary, secondary and tertiary education, in short, nasa high school at nasa kolehiyo, ay maari daw po na ipaisa-ilalim sa random drug testing. Meron lang pong, ang sabi po ng Korte Suprema, ito po ay constitutional or naaayon sa batas. Kasi ito pong question na ito ay nag-ugat doon sa Section 36 ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act na nagsasabi na lahat, unang-una sinasabi yung students of secondary and tertiary schools ay dapat na magkaroon or maisailalim sa random drug testing. As contained doon sa mga students, schools, student handbook at of course with notice to the parents. So dapat ito'y naipapaalam din po na anytime nag-enroll kayo sa eskwelahan na ito, anytime, maari kayong maaring ma-self-check ang inyong anak sa random drug testing. Ang sabi po ng Korte Suprema, ito po ay constitutional o naaayon sa batas. Usapang Legal. Samantala sa mga officers and employees of public and private employees, binanggit na natin, ito po ay legal, ito po ay constitutional. Ang sinasabi po ng Korte Suprema, mayroong batayan kung bakit masasabing constitutional or naaayon sa batas, sa saligang batas, yung pagsasailalim sa random. Unang batayan ay yung randomness at saka yung dalawang batayan, it skipped my mind. Randomness at saka suspicionless, Hindi yung, mukha itong addict, isailalim nga natin ito sa drug test. Hindi ganon. Basta pinili na walang ibang batayan, kundi parang tingnan lang, Tingnan lang yung tingnan lang o isailalim na sa surprise na testing ang empleyadong mapipili. Usapang Legal. Ibig po sabihin, hindi according to, mukha itong addict, i-test nga natin ito. Hindi po ganun. Ibig sabihin, suspicionless. Kumbaga ay out of, pwede nga itong isali sa palabunutan sa mga estudyante. So, hindi dahil sa pinag-iisipan ka ng masama, kundi para lang ma-check sa mga estudyante. Yan. Usapang Legal. Ngayon, para naman po doon sa meron po kasing sinasabi doon sa ating Section 36 ng
Comprehensive Dangerous Drugs Act na lahat ng tao na merong kaso sa prosecutor's office, ibig sabihin nasa preliminary investigation pa lang, lahat ng merong kaso na haharap sa kasong kriminal doon sa prosecutor's office ay dapat na maisa ilalim sa drug testing kung ang imposable penalty nito ay imprisonment of not less than 6 years and 1 day, no? Mandatory daw po ito. Ang sabi po ng Korte Suprema, hindi, mali ito, no? Unconstitutional. So ibig pong sabihin, hindi porket may kaso ka ay dapat ka nang ipa-drug test. Usapang Legal! Maari lamang po ito, ayon po dun sa mga ibang jurisprudence, maari lamang isa ilalim sa drug test kung drug-related ang kaso mo. Yun ang ginagawa ng ating PNP sa ngayon. Usapang Legal! Bagaman at 'di ba noong mga nagdaang panahon, no, andyan yung tokhang, andyan yung nanlaban at maraming iba pa. Pero hindi po natin pag-uusapan 'yon, ano. Pero kung kayo po ay may kakilala na haharap sa kasong kriminal, ibig po sabihin niyo may mga kulong, no? Hindi po obligado ang isang inaakusahan or nahaharap sa kasong kriminal na sumailalim sa drug test. Maari po kayong tumanggi. Take note po kasi doon po sa ating doon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, sinasabi pa, no, kapag ka may kaso ka, 'di ba, drug use. Isa pong kaso yun sa ilalim po ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ibig pong sabihin, madadagdagan ang kaso mo. Usapang Legal! Ang sabi po, hindi maaari kang pilitin na gawin ang bagay na ito. Unang-una, yung karapatan mo sa privacy. Pangalawa, yung right against self-incrimination. So kung halimbawa ikaw ay nahaharap sa kaso, magpi-furnished ka ba ng additional na ebidensya para usigin ka for drug use? Siyempre hindi. Usapang Legal! Diba? Kaya nga po dyan sa mga investigasyon sa Senado, sa Kongreso, Your Honors, I invoke my right against self-incrimination. Anong ibig sabihin ng right against self-incrimination? Ibig pong sabihin, karapatan mo na hindi ka magbigay ng ebidensya na maaring ikapahamak mo. No? Hindi ka maaring piliti na mag-furnish ng ebidensya pabor sa kalaban mo na siyang magdidiin sa iyo, no? Kaya po itong mga legal na konsepto pong ito ay dapat naiintindihan natin para kung may mga kaibigan tayo, kakilala tayo, kapamilya tayo na nahaharap sa kaso, hindi naman po sila na-incriminate or hindi kumbaga ay hindi nalalabag yung kanilang karapatan, especially doon sa Bill of Rights o yung karapatan ng mga akusado. Usapang Legal! Ayan. Hindi po ba doon sa Section 15 ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act, meron pong parusa, no, para kapag ka ikaw ay apprehended or arrested na positibo sa drug use. Ang sinasabi natin, meron kang minimum penalty of 6 months. Sa initially, pag unang huli mo pa lang ay rehabilitation sa Government Center for First Offense, o kaya naman po, pag penalty imprisonment na 6 years and 1 day to 12 years kapag nakadalawang beses ka na. So, mahirap ito. Usapang Legal! So in short, hindi po lahat ng mga kaso, hindi po lahat ng kaso ay maaari kang isailalim sa drug test kahit pa nahaharap ka sa kasong kriminal. By the way, speaking of kaso, kapag ka po na-involve sa traffic aksidente sa daan, ikaw ay driver, maari kang isailalim doon sa alcohol test, at pwede ka rin pong isailalim sa drug test para matingnan kung ano nga ba yung pinag-ugatan ng iyong aksidente. Usapang Legal! Baka kasi bangag, habang nagda-drive, lango sa droga. So tinitingnan din po ito. Ito po ay may kaukulang kumbaga ay batas, covered doon sa ating batas. Usapang Legal! Ayan. So, yan po tinatalakay natin tonight. And if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayong
pwede po kayo magpadala ng message ninyo bilang comment. Merlinda Abolencia, Rica Bagis at Tita Mimi Arilio, magandang gabi sa iyo. Sally Pau and Rome Corpus, nanonood sa Marilao, Bulacan. Magandang gabi din sa iyo, Sanser Pertez. Ito ay seatmate ko ito ng college. At syempre, yun pong mga ibang nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Attorney Seco, paano naman po ang legal na random drug test sa empleyado ng government? Paano po pag sininggle out lang po ang isang empleyado? Dapat po kasi ay hindi walang kumbaga ay hindi, suspecha, based on suspecha. Randomness at saka yung suspicionless, yun po ang basehan. Kung ikaw naman po ay napagtripan, dinidiscriminate ka sa inyong opisina, abay maaari po itong ma-question. Usapang Legal! Ayan. So maraming salamat po sa iyo, Ruben Atcha, at sa mga iba pang nanunood. Thank you very much. Now, the next question is, paano po, attorney, kung halimbawa pilitin ng pulis na magpa-drug test? Ayan. Di ba noong mga nakaraang pagkakataon, meron pong ganito, no? By the way, nililinaw ko po, no, na ako po ay sumusuporta, no, sa pagsupil ng illegal na droga. Ang pinapaliwanag ko po ay yung karapatan ng mga akusado. Pinapaliwanag ko lang din po yung mga karapatan na pwede ninyong ma-enjoy, no? Na pwede ninyong i-invoke sa kasakali nasa ganito kayong sitwasyon. Take note po na napakarami din po na mga napagsususpechahan lamang na hindi naman totoo. Napakarami din po na sinasabi nila na plantingan, nataniman ng ebidensya, bagaman at hindi naman po totoo. Usapang Legal! Ito po ay realidad ng buhay. Kaya naman kung sakasakali po, ito pong mga tinatalakay natin ni ito ay maari po ninyong gamitin at maari po ninyong kumbaga ay pag-ugatan or maging basihan para kung sakasakali maisulong naman natin ang ating mga karapatan, because paano natin isusulong ang ating karapatan kung hindi natin ito naiintindihan? Maganda po na alam natin. Again, lamang po lagi ang may alam. So, ang question dito, paano kung halimbawa pipilitin ng pulis na magpa-drug test? Ito po yung tinatawag na grave coercion, isang kasong kriminal. Pwede po ninyong ipasumbong ito sa NAPOLCOM dahil ito ay administratibo din o kaya naman ay sa ombudsman. Paano po, attorney, kung nagpa-voluntary test tapos nag-positive both sa screening and confirmatory test, nire-report po ba sa police? Yun, makakasuhan po ba? Ayan. Usapang Legal! Ito po ay I would assume na ito ay sa employment, no? Sa ating pong batas, hindi po nire-require ang mga employers na i-report sa PIDEA o sa police, no, kapag nagpositibo ang isang empleyado sa random drug testing. Usapang Legal! Take note po, no, ang sinasabi po ng ating ng DOLE dapat ay treated with utmost confidentiality. Anong ibig sabihin nito? Hindi ito dapat na pinangangalandakan. Ito ay para lang sa use ng employer kung sakasakali at i-undergo ng disciplinary action ang isang empleyado. Ini-encourage po, no, ng ating batas na irekomenda o ang rehabilitation para sa mga drug users. Usapang Legal! Nanunood po sa atin sa Mabitak, Laguna, Marites Libres Liedo at si Boboy Pertos nanunood sa atin dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Si Ramel Maluto nanunood sa atin sa Guimaras. Bakit si Ginoong Aquino yata yung taga roon sa Consolacion, Cebu. Magandang gabi mga taga-Liluan at Consolacion sa Sugbo. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Nora Abordo. Taga Aurora. Natatandaan ko po kung mga taga saan kayo. Patunay lamang na binavalue ko po ang from time to time ay pagko-comment ninyo sa atin. So maraming salamat po. And I appreciate you. If you have questions, tanong lang po. Minsan hindi ko nasasagot, pero pag may pagkakataon, sumasagot po ako kahit na hindi po dito sa ating programa. Even after the program or kapag weekend, kapag kagabi, pag may pagkakataon, sinasagot ko po. Usapang Legal! Ayan, pinapahalagan ko po ang inyong mga mensahe. Paminsan-minsan nakakasagot po ako pagka hindi masyadong busy. Ang tanong, attorney, paano naman po yung no? Paano naman po kapag yung sa traffic, no?
Ang sinasabi po dapat po no, i-check ito, random drug test at saka drug testing at saka yung kung meron pong namatay o merong na-injure, dapat po ito ay isa sa ilalim sa drug test at isa sa ilalim din sa alcohol test. Bakit kanyo? No? Ay baka kasi ito ay lango sa droga o lango sa alak habang nagmamaneho. Di ba meron po tayong batas na nagsasabi, yung anti-drunk driving, no? So bawal po yun. Yu Aquino mula po dyan sa Illinois, USA. Magandang umaga po sa inyo. Usapang Legal. Ayan. So sasabihin nyo, paano naman po yung driver? Natatandaan nyo ba yung Lakay Ray? Sino na nga ba yung nanagasa ng gwardya? Di ba? Natatandaan nyo yun yung naging sikat na nagasa ng gwardya dyan somewhere in Quezon City. Pagkatapos ay nagpa-press con pa. Tatandaan nyo po ba yon? Itong si Jose Antonio San Vicente na sinagasaan yung security guard, no? Ito nga lang malungkot. Ewan ko kung sinailalim ito sa drug test, no? Pero di ba siya yung nakabangga, siya yung nakakulong, pero nagpa-drug test din naman. Nagmano pa doon sa mga opisyal ng PNP. Ay, nako naman, only in the Philippines. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Yan, sabi nung isang comment dito, dapat lahat ng politiko i-drug test, lalo na ang presidente, para makasiguro na malinis lahat at hindi lang paghalalan. Dapat magkaroon din po ng random drug testing kahit nahalal na ang mga politiko. Ayan. Sana nga di ba? Magandang gabi po sa inyo. At syempre, ito yung question. Ito pa yung isang question. Paano naman po yung, wala na, pwede pa bang tokhang ngayon? Ito po yung tok-tok hangyo. No? Sa Bisaya, dama ba ako, Carly Acelo? Tok-tok hangyo. Kakatok. Tapos, hangyo is to request. No? Request na kung yung nagdodroga dyan, itigil nyo na, magpa-drug test kayo. Pero hanggang dun lang po yun. Take note, kapag natatandaan ko, nung kumuha ako ng permit to carry, kapag may urine sample po, di ba? No? Kapag mag-a-apply kayo ng permit to carry ng barel or to own, license to own, di po ba merong urine test? Sasamahan kayo doon no? Para i-check, no? Para matiyak na yun ngang sample na gagamitin, na isasabit ninyo, ay totoong nanggaling sa iyo. Baka naman ihiyo ng pusa o ihiyo ng kung sino, no? Hindi talaga sa iyo. So, kapag ka po ganito ba, medyo may problema po tayo. Bakit kanyo? Maari po kasing ma-contaminate yung sample, di ba? So, maari po kayong tumanggi dito, no? Hindi po, wala pong kaso kapag tatanggi po kayo sa mga ganitong sitwasyon. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ayan. So, ang question po nila ayan po bang nag-positive sa drug test? Ito na nga po yun, no? Dapat na ba nire-report? Ang sabi po ay wala pong yung RA 9165 ay hindi po nire-require yung mga employees na isubmit itong resulta na ito. Dahil again, treated with utmost confidentiality ang mga ganito pong resulta ng screening test at confirmatory drug test. Ito pong si Rene Oliveros. Dito po sa US ay bawal yan. May drug test required prior to employment pero confidential. Dito rin po sa atin. If ever po na mag-positive, hindi po nire-report sa law enforcement. Tama po kayo. Dito rin po sa Pilipinas. Dito rin po sa amin. Kayo nga pala ay taga dyan. No? Magandang gabi sa iyo. Jason Nabolencia. Ito, yung sabi niya, yung taga Loyola Heights sa Quezon City yung driver. Oo nga po, no, Miss Gael Enriquez, thank you very much. Ito yung question naman. Itatanong ko lang po, kung nahuling gumamit ng droga pero may nakuha din na sachet ng shabu, gaano ba katagal ang kulong nito at ito po ba ay may piyansa? Magkano po? Ayan. Kapag ka po, alimbawa, nahuling gumagamit ng droga at may nakuha din, depende po sa gaano karami ang nakuha na droga sa inyo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco.
Take note po, yung lumagpas sa 5 grams, abay medyo may karamihan na po yun, at therefore, pagka lumagpas po dyan, hindi na po siya available. Mataas din po ang parusa na hahain ng batas. So, napakalimitado po ng mga provision o ng mga violations ng Comprehensive Dangerous Drugs Act na merong piyansa. Kaya kapag po kayo or may kakilala kayo na related sa droga, lalo na section 5, 11, usually, di ba, common, 511, natalakay na po natin ito. Yung 5, tulak, nagbibenta, na maligya, sa Bisaya pa, tulak ng droga. 5, yung 11 naman, possession of illegal drugs, Yung possession of illegal drugs, depende po sa gramo, depende sa dami. By the way, kasama din po dito yung Mary Jane, marijuana. So, hindi po porket marijuana, hindi yan sa Comprehensive Dangerous Act. Pasok din po yan dito. Pati yung mga ginagamit or paraphernalia, yung ginagamit sa pagdodroga, kasama po yan. Usapang Legal! Ayun, marami pa pong mga questions dito. Yung question niya tungkol sa bail, pagka po drugs, assuming nandun kayo nag-fall doon sa bailable offense, ay ito po ay 200,000 pataas, even up to 500,000. Well, actually, depende po. Pero malaki po yung bail, sa pagka related to drugs ang kaso. Usapang Legal! May question, pwede po bang mag-plea bargain sa kasong malicious mischief? Yung plea bargain po ay magpi-plea kayo or aamin kayo sa mas mababang kaso. Ay ano pa po bang ibababa ng malicious mischief, Pinakamababa po kasing kaso ay malicious mischief at saka yung unjust vexation, yung malicious mischief, meron nasira, unjust vexation ng anoy ka lang o ng inis, ng irita, ng nagsamuk-samuka, sabi pa nga sa Bisaya. Usapang Legal! Attorney, biktima po ako ng mga pulis. Nakulong po ako 1 year and 6 months sa BJMP noong 2017. Nakalaya ako May 2018 sa kasong RA 9165 violation Section 5. Ito po ay Section 5 is tulak ng droga. No bail po ang kasong yan, pushing of illegal drugs daw. Pero ang totoo, walang bypass na nangyari. Wala ding nakuhang drug sa akin. Negative din po ako sa drug test. Parang kailangan lang nilang makakota ng huli. Ng huli dahil sa programa ni PRRD na War on Drugs. Ngayon po ongoing ang kaso ng planting of evidence sa humuli sa akin. Tinulungan po ako ng mga abogadong nagmamagandang loob kasi wala po ako talagang kasalanan. Usapang Legal! Meron pang question related. Attorney, kapag po nahuli sa drug raid, lalabas na po ba agad sa NBI clearance? Pagka po may pending case kayo, or tayo, wala naman ang kasong gano'n. Pagka po ang isang tao ay merong pending case or convicted, lumalabas po ito sa NBI clearance. The question is, kapag na-dismiss, attorney, lalabas ba yun? Ayan. Yan po at iba pa ang tatalakay natin. At marami pang messages dito patungkol din sa reaction sa kasong 511 at maraming iba pa. At tatalakayin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Hil Ocampo, nanunood sa atin diyan sa Tiaong, Quezon. Aboy, may barikan baga dyan, Hil Ocampo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Magandang gabi din sa iyo, Kenneth Arevalo, at sa marami pang ibang nanunood sa akin. Bubuksan ko po ang aking ang iba pang mga social media platforms, ang DZRH News, para mabasa ko rin yung mga ibang nanunood pa sa atin. Magandang gabi sa iyo, John Pangilinan, Henry Dolohan sa Botolan, Zambales, Flor Fernandez, nakikinig sa atin habang naglalaba. Magandang gabi po sa inyo, mga taga-Pila, Laguna, Florence Regalo dyan sa Pila, Laguna, Eduardo Narvaez, gayon din sa iyo, Jerry Sumagaysay, at syempre mga taga-Botolan, Zambales, Rome Corpus sa Marilao, Bulacan, at yung mga iba pang nanunood, nakikinig sa atin sa DZRH News Television. Magandang gabi sa iyo, Rico Bagisi. Sino pong happy bread
day daw. Okay, sa atin pong DZRH Malakas promo question, ang tanong po natin sa DZRH Malakas promo question, ito, saglit lang, medyo nag-alanganin ako. Tama o mali, lahat ng na-arrest ng suspect sa krimen ay dapat na sa ilalim sa drug test. Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeros Facebook page, at pipili po ako ng isang mananalo tonight. Virgilio Sakdalan, magandang gabi sa inyo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. At magbabalik po ako, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. This time check. Nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ang tungkol doon sa pagsasailalim sa drug test, no, para sa mga naaresto, no. Ang binanggit na po natin na hindi dapat na isinasailalim sa drug test yung mga naaresto except po yung mga halimbawa yung mga kaso na related doon sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act na. Ngayon, tinatanong po na sa atin kanina before we pause for commercial tungkol doon sa NBI clearance. Kapag ka po merong kasong criminal, take note, criminal case po ha, hindi po civil case. Na. Kapag ka po criminal case, ay lumalabas po ito doon sa clearance. Nakalagay po doon yung status, kung halimbawa pending o kaya ay convicted kayo or kaya lang kasi minsan tapos na yung kaso nyo, na-dismiss na pala, pero hindi pa rin nagre-reflect, no? Hindi pa rin updated. So maari po kayong manghingi ng certification mula sa korte kung natapos na yung kaso ninyo para po matama, no? Ma-update yung record ninyo sa NBI. May pagkakataon yung iba gustong mapatanggal yung record kasi na-dismiss nga yung kaso, no? Meron pong tinatawag na motion or petition para sa ma-expunge yung criminal record, pero you will have to go to court for this. Usapang Legal. Para po malinis ang inyong record. Now, ito yung question. Paano po, attorney, kaya ang yung kaso ng kuya ko nakalagay po sa bypass August 10 pero nangyari ang bypass operations ay August 8. Nalaman na lang po namin detained na siya ay August 7 pa lang. No, ano po kaya ang ngayon? Parang mali po ang statement ng mga pulis. Actually, i-coordinate niyo po sa abogado ninyo because syempre, mga crucial po yung mga petsa na ito, no. Kung nagkaroon ng bypass ng August 8, 7 pa lang na detain ay bakit? Anong nangyayari? No? Maari po yung mga inconsistencies po kasi sa mga statement ng mga pulis o ng mga testigo ay maari po itong magamit ng abogado, no? Pabor doon sa kung sino man ang kanyang pabor doon sa akusado. Now, meron pong question. Assuming po na totoong setup ang nangyari at nataniman ng droga yung accused, sa pagkaintindi ko, wala pong magagawa ang biktima but to go to jail. Question po, attorney, naniniwala ba kayo na maraming nakakulong na walang kasalanan? Ayan. Alam niyo po, isa po sa mga sad realities, marami po kasi sa ating mga kababayan na mga hihirap at hindi po nakaka-afford ng maayos na depensa. No? Hindi rin po masyadong don't get me wrong, magagaling po ang mga nasa prosecutor's office, magagaling po ang nasa public attorney's office, pero napakarami po nilang kaso na hinahawakan, no? Minsan po hindi na masyadong natututukan because sobrang linalagari po nila ang mga kaso ng ating mga kababayan. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. So yes, posible po na may mangyaring ganito. Attorney, tanong ko lang po kung makakakuha po ba ako ng clearance kahit ongoing pa ang hearing. The answer is yes. Kung criminal na kaso po ang inyong kinahaharap. At tanong niya, makakahadlang po ba ito sa trabaho ko? Actually, kapag ka po may sa record niyo lumalabas na meron kayong kaso, pending na kaso, turn off po ito para sa mga employers o sa mag-i-interview sa inyo.
Hello, attorney, new subscriber po ako. Ask ko lang po sana, attorney, yung asawa ko po kasi first timer nakulong. 511 po ang ikinaso sa kanya kahit wala naman po silang nakuha sa asawa ko. Pero hindi din naman po ilalaban kasi hindi rin po namin alam kung hanggang kailan ang sentensya niya, if ever, na ilalaban namin yung kaso niya. Balak po namin mag-apply ng plea bargain. Plea bargain po, hindi flea. P-L-E-A. Plea bargain if ever na actually nag-first hearing na po siya. So need po sana namin mag-apply ng plea bargain para sa asawa ko. If ever pumayag po si judge, makakapag-file po ba kami ng plea bargain? Sana po ay mapansin. I don't know kung mapapayagan po kayo ng plea bargain doon sa 5, no? Dahil lalong-lalo na kung ito po ay tulak, ano, at medyo kalakihan yung nakuha sa asawa nyo. So wala pala namang nakuha sa inyo. So makapag-coordinate po kayo sa lawyer, no? Kung wala po talagang nakuha na droga sa inyo o sa asawa ninyo, mag-coordinate po kayo sa lawyer. Sino po bang lawyer ninyo? Do you have a private lawyer o nag-avail po kayo ng PAO? Maganda po na maipaliwanag po ninyo ito sa kanya. Si Cecil, attorney, nakuha po 3 grams na shabu daw. Kinapkapan po siya at 2 sachet ng shabu sa kanya. May kasama po siya pero nakatakbo yung kasama niya. Kaya siya lang po ang nadakip. Sana po matulungan. So paano po ang gusto niyong tulong? Na mag-coordinate po kayo kung wala po kayong lawyer, public attorney's office. And also ask po kung ano, ask your lawyer or the public attorney's office or PAO lawyer na naka-assign sa kanya kung ano po yung kaso niya. Kasi kung Section 11 ang kaso niya, tapos 3 grams lang, ano, pwede po kayo sa plea bargain. Ibig pong sabihin yung plea bargain from possession of illegal drugs, no, ay pwede po ito, kasi yung possession po, 12 years and 1 day to 20 years. Pero kung magpi-plea bargain po kayo doon sa sa paraphernalia lang, ito po ay mari-reduce ng 6 months and 1 day hanggang 4 years na parusa at 10 to 50,000 pesos na fine. Unlike doon po sa original na case, no, 12 years and 1 day to 20 years and 300 hanggang 400,000 pesos na penalty fine. Usapang Legal! Okay, ano po yung 511? Yun daw po ang kakaso sa asawa ko. Yung 5, tulak. Yung 11 po ay illegal possession ng droga. Yung kapag kayo mga di ba, na-aresto, usually sa mga buy-bust operations, no, kapag kinapkapan, di ba, pag may kinapkap, no, iba nakasingit sa brief, nakasingit sa bra, nakasingit sa garter ng kung saan, no, o kung saan, no, para sa sekretong mga pagkakatago ng droga, no, yun po yung nangyayari doon. Usapang Legal! Yung may mga nagkukunyari na buyer. Attorney, kung aamin sa mas mababang kaso, papayag ba ang pulis? Sila naman po ang nagkaso. Pumapayag naman po sila, no? Actually, ang mahalaga po dyan ay yung prosecutor at saka si judge, no? Yun po yun. Attorney, maraming salamat po. 511 po ang sitwasyon. Kinakaharap sa kasalukuyan ng anak ko. Umattend po ako ng hearing niya since last year dahil po sa kasong Section 11. Yung PAO lawyer po hindi naman po piniliwanag sa amin. Salamat po sa inyo. May naintindihan na po ako sa pwedeng mangyari at sa mga pwedeng gawin sa Judgment Day po. Thank you. God bless po. Ayan, maraming salamat po. Thank you very much. Usapang Legal! Okay, may question po dito, kapatid ko po, 511 ang kaso niya. Hindi galing sa bulsa niya ang droga. Itinuro lang ng pulis sa lupa. Sabi sa kanya daw po, sana po matulungan. Okay, depensa po ninyo yan. It's best to coordinate with your lawyer. Okay, meron po akong problema sa kapatid ko. Nakulong po siya ngayon. Dinakip po siya dahil sa droga. 10 grams daw po. First po itong nangyari. Ano pong kaso po ang kanyang maisasampa sa kanya? Problema ko po ngayon, wala po kaming pampiyansa. Huwag niyo pong problemahin ng pampiyansa dahil kung ito po ay 10 grams, wala po itong piyansa. So ang problemahin niyo po ngayon or ang pagkaabalahan niyo po ay coordinate with your lawyer, with your PAO lawyer kung sakasakali. Base po dun sa PAO na tinanungan ko, 200,000 per 2 case. Kaso po, ang mama ko ay 511. Mahal po talaga. Na? Ang daming kaso. Bakit ang dami nyo may mga kaso ng drugs? Huwag nyo pong At si Judith, attorney, ang asawa ko pa nakulong sa drugs din. Pag nakakatira ng bubugog, pati ang anak namin nasasaktan. Nagpapapiyansa po siya. Nag-raise po ako ng pondo ngayon. Nagdadalawang isip ako kasi mas tahimik ang buhay pag wala siya. Ayan. Usapang
Legal! Pagpa nilabas niyo yan, mabubugbog na naman kayo, no? Ipambili nyo, ipang-invest nyo na lang yung pera kaysa ipiansa nyo sa kanya. Usapang Legal! Ay, ang dabilis po ng oras. Wala na po. Ang dami pa pong mga questions. Hindi ko po maubos-ubos. Anyway, congratulations sa tanong na... Okay, sa tanong na sa ating DZRH Malakas promo question, lahat ng naarestong suspect sa krimen ay dapat na ipa-drug test, tama o mali? The answer is mali, no? Violation ng right to privacy at violation ng right against self-incrimination kung ipipilit ito. So, congratulations sa iyo, nanalo ka ng 500 pesos tonight. Maraming salamat po sa iyo, taga Dagupan City. Ang sagot niya mali, Maria Merlinda Abolencia. Congratulations sa iyo! Magsama-sama po ulit tayo sa Friday, same time, same station, same channel, same social media platforms. Nakasama Raymond Botalan, thank you very much for watching, at maraming iba pa. Herminia Albuna at Josefina Fajardo, gayon din sa iyo. Eds Maglakas. Nakasama ko po sa kabilang side si J.M. Arroyo at syempre yung mga nag-a-assist sa atin. Thank you very much. Ako po si Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipina. Magandang gabi, everyone! Sumainyo